Maestro Speaks Podcast. I would like to know, paano ka nagka-interest ng martial arts? Ayun, nung bata pa kasi tayo, bata pa ako, yan. Gustong-gusto kong basketball noon. Basketball. Oo, so bago ako punta ng school, maaga ako may basketball noon sa Turning Point na doon sa amin sa Balili. Balili. So, maaga muna akong pupunta doon, tapos nagba-basketball, elementary, tapos na-involve din ako sa sports like baseball, volleyball, kanyan. Tapos, nung high school, pasarel. Kikilaro-laro na rin ako ng pasarel, lahat, pati takbo. Talagang, So talagang athletic kayo? athletic tayo, kahit palit tayo noon. Ah, Pero one time, napunta ako sa Baguio, doon ko nakita yung medyo na-discourage ako doon sa basketball since hanggang dito lang ako. Hanggang dito lang sa ribs yung mga Red Rubins noon sa UB. Kahit sa punta ka rin sa UC, ganun din. So, hindi ata to yung laro para sa akin. So, that time, sikat na sikat yung kickboxing noon dito sa akin. yeah, I remember yung mga Red Lion. Oo. Baguio Benguet, ganyan. And through yung friend natin hanggang ngayon, si Ryan Batinay, sabi niya, punta tayo doon sa sa gym ng Red Lion. Si Coach Ryan. Oo, so ayun, yun yung phrase na nakilaro ko. Then, naging interesado ako doon. Lalo nung nakapanood ako ng laban. Na-inspire ako nung mga may nananalo, ganyan. Then, yung mga crowd, nalagay sa isip ko nung napanood ako, sabi ko gusto kong one time, ganun din. Ay, tataas yung kamay ko, ganyan. So talagang yung first na style na natutunan mo is Kickboxing. Under the tutelage of Red Lion yung late na si Master Felix Gayas. Ayan. Ang Red Lion, ang maalala kong, yun ba yung yung sidekick, backfist? Mahilig sila sa mga, ayan. Do you still remember your first competition? Oo. First competition ko noon sa Cabalaw nyo. What was it like? Ayun, natalo ako ng first fight ko. First fight. Tapos next na fight ko noon, UB. Pero, yung kasi 4 months ko ata noon, lumaban na. Usually ganun naman dito parang so, yun yung sabi niya nun. Talo ako, second talo ulit. Sabi yung si Master noon, pag matalo ka dyan, los-los-halos. Sabi niya, so, ayun, siyempre, ayoko nang matalo, pero, siyempre, siguro, yung mga nakalaban ko, mas veterano sa akin. And, siyempre, 18 ko lang noon 18. And, kaya nga sabi nila, parang uncle mo na yung nakakalaro mo, sabi. And that time, walang timbangan. So, paano yung yung talagang height match lang ba? Or Oo, yung usapan lang dito, dalawa kayo, ganyan. Gusto mawasi ganun, ganyan. Match up lang talaga. Pride lang. Wow. Unlike ngayon, pride yung labanan noon. Unlike ngayon na pwedeng hanap buhay sa mga atleta. Pero noon, kumusta yung kami noon, doon sa may sinasalian-salian kami din dito noon. May mga 200, may mga 300. Oo, ayan. Hanggang main event ako noon. May price kang 500 plus 10 tickets, mga ganyan. 1,000 tapos plus 10 tickets. Main event pa yun. So, passion talaga. Hindi naman yung noon. Hindi yung hanap buhay. Hindi siya hanap buhay. Kung gusto mo ng hanap buhay na combat sport, boxing na lang. Ayun, tingnan noon Pag napunta ka lang noon sa national level, tsaka pwedeng, or sa international. Pag nakagawa ng pangalan. So, through college, tuloy-tuloy pa rin ba? Hanggang nung magki-kickboxing ako, magka-college ako noon, naghanap ako ng taekwondo. So nag-mix din kayo ng taekwondo? Through scholarship. So, napunta ako doon sa UB. UC. UC University. So doon ako, naging member ako ng siguro ko during that time, BCF, Oo, yun, BCF pa. Yun yung time na pinaplano na palitan. So, ayan, hanggang naging varsity ako doon. Pero active pa rin ako sa kickboxing.
Ang Oo. ano ko dun is kasi pinagmi-mix din namin noon. Medyo mahirap ba yung transition from taekwondo to kickboxing na Oh, personally sa inyo? ang maganda dun na-manage ko naman yun. Ang maganda doon kasi habang nagte-training ako sa school ng taekwondo, nagte-training pa rin ako kickboxing sa gabi. Ay, so parang ano, oo, Oo, parang anong tawag yun, nai-align mo yung ano, yung oo, mga differences. oo, ay ang maganda na paghalo ko Mm, mm, at plus the adjustment. And one time na so happen na main event ako noon, andun yung mga coaches nanood, yung mga coaches ng mm. Wushu, Wushu. Philippine team. Yeah. So, nung nakita nila ako, yun, tinry nila akong kinausap kung pwede akong sumama sa training nila. So that's how you transition from kickboxing, taekwondo, and then Wushu. wushu sansho. Wushu Sansho. Oo. Sa mga hindi nakakaalam, yung sa wushu dalawa, ano sa yung Taolu Taolo and is forms and uh, then sanda Sansho or o sansho. Sanda. Oo. Yun naman kumbat na. Mm. So you were a member of Philippine team? Oo, 1999 I was selected Mm. to train in Manila. Yeah. Paano ano yung routine nung bilang Philippine team athlete ng wushu? Yung transition at training ang hirap. Mm. So dito parang training yung kayang-kaya. Oo, Pero nung pumunta ako sa Wushu sa Manila, parang parusa. para sa Yun lang ginagawa mo araw-araw. everyday. Yes. Wow. Tapos pinapahirapan tayo talaga ng coach mo. Na ngayong coach ako ngayon tsaka ko nare-realize ng importance ng ginagawa niya Oo. noon. Mm, So, to the extent, nag-training pa kami sa before SEA Games noon, 2001. Before yun, 2000, nag-training kami sa China. China. And, so, yun, dun ko na-experience yung gaano kahirap yung training at mapalayo sa pamilya Pamilya. para mag-training lang doon. Mm. But you are, if you are a member of the Philippine team, parang yung mga finances ninyo hinahandle na ng government. Yun yung kagandahan nun, aside from yung finances, meron ka pang allowance, I see. buwan-buwan. Mhm. Eh kung nanalo ka pa, may incentive. May maalala ako, may mga kaklase ako na dating member kaklase ako, SAF na ngayon, si Stewart Magno. Oh, Uh, naging athlete natin sila no. how many years are you in Philippine team? Um, halos 2 years lang. 2 years. Kasi pagkakuha sa akin sa Manila, I have to sacrifice 2 years sa aking pag-aaral. Mm, mm. Nag-stop ako ng criminology. Oh, So, second year ako that time. So, nakuha ko yung gold medal 2001 sa Malaysia, Penang, Malaysia. Nagdesisyon ako na pagpatuloy muna yung pag-aaral. mm, So, habang pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko doon sa UC, ayun, naging coach na rin ako. Parang Cordillera coach ng Wushu. kayo ba yung nag-introduce or may mga naunang pioneer ng wushu dito sa atin? May mga nauna na nakiki-compete Oo. dito sa atin. Pero yung parang na-recognize ng husto yung sa amin noong Sa atin. 2001. Oo. Oo. Yung So, with your former teammate. na si Jerome Calica, Mm. dalawa kaming gold noon. Oh, I see. Si Edward noon nakakuha ng bronze. Bronze. Ay. Mm, So nagsasabay-sabay kayo noon. Oo, Oo. noong 2001. So while you're taking your studies, coach din kayo. Kumusta yung reception ng mga taga Baguio sa martial arts ng wushu? Yung sa martial arts ng Wushu noon, dumami yung mga estudyante ko noon. Mm, And at same time, habang nagkukurso ko doon, dami ko nang nabibigay sa national na mga athletes. mm. And gusto kong ipagpatuloy yung naalala ko yung mga kasikatan ng kickboxing. Gusto kong ituloy. Kaya akong nadala rin ng Kung Fu King na isa dito sa Cordillera. So Okay. ito, nagpo-promote na rin ako hanggang nakiki-cross train na rin ako diyan sa mga judo sa Oo, school. oo.